Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Corn Livestock Integration Training isinusulong sa rehiyong Ilocos. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Upat a Corn Livestock Integration Training Tiuswat ti Department of Agriculture iti Region 1 iratatawan. Kinana ni Corn Program Focal Person Florante Gallego ito usapang agrikultura nga isuswat da tinaso nga pa-training taton kasta kat masursuruan dagiti mannalon nga usara nakas raw material dagiti apit da mais ti pakanda ka dagiti tarakanda dingwan wenno dagiti manok pato baboy ken dumapay. Dua dito Ilocos Norte ken dua ijay probinsya ti Pangasinan ti kalikagom da pa kayuswatan ti naso nga training tapno mapabilag dagiti mannalon ti mais nga dan ti poultry wenno piggery da tapnon kasta ket makainot da manipod iti paggatang ti makan dagitoy. Manag ti datoy kinuna ni Gallego nga dati itad ti dieng nga hammer mill wenno paggiling ti mais irinto at ti pelletizer ket gatanganan dagiti grupo wenno kooperatiba nga agtraining iti datoy. Iti napanatawan na yuswa ti naso nga training iti syudad ti Lawag ano sa dinno ginotigot pa iti dieng nga ramida nakas income generating program ti panaglako ti kanan dagiti tarakan tapnon kasta makagatang met dagiti animal raisers nga aday sa kupanda itinalaklakang ipakan kadagiti tarakanda kasta met ama adan ti value adding ti apit da mais. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo, eGovPH app at eLGU inilunsad sa lalawigan ng La Union. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Inyusyuat ti Department of Information and Communication Technology no DICT ti eGovPH app kan nailokati eLGU ijay San Fernando City, La Union. Nakipasat ditoy ti naduma-duma nga opisina kas iti Department of Trade and Industry no DTI Region 1. Kabayatan ti mensahe ni DTI Region 1 Assistant Regional Director Merle Membrere kat inyabkas nati suporta kadagitoy ng inisyatibo para iti panakitanduro ti digitalization, e-commerce can innovation. Agtalag ti DTI, ababaan ka dagiti innovation kat mapabilag dagiti negosyo, negosyante kan dagiti consumers iti sidong ti digital economy. Impanamnama ti DTI kan dagiti dumapay ang nakipasat nga opisina iti agtultuloy apan ang suportada iti digital transformation. May nagitry ito'y papartakan ti eGovPH app tinaduma-duma serbisyo ti gobyerno kas iti business permits kan civil registry. Bayat apabilgan mati eLGU tinaduma-duma serbisyo kas iti panakaipaay ti barangay clearance, lisensya, real property tax kan dadumapay. Ti panakayuswa ti eGovPH app kan ti eLGU kat pasa ti panakarambag ti Information and Communications Technology no ICT month tata a Hunyo. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Puntahan muna natin ang Palawan. F2C2 ng Department of Agriculture patuloy na isinasagawa upang mayangat ang sitwasyon ng mga magsasaka sa iba't ibang lugar sa bansa kabilang na ang lalawigan ng Palawan. Narito si Lizel Pilapil para sa balita. Padayon ang igbubuhat yang Department of Agriculture ang F2C2 ang Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program nga ang katuyuan ay mai-convert ang mga clusters iyang nasa sektorang agrikultura para magkatener sanda imatinlong ugnayan sa mga pribadong sektor na mamang agabakal andang mga patibas. Sa programang arambangan sa agrikultura nga natabo, ingkon EF2C2 Report Officer Rustum Gonzaga nga sa dadi ay akasentro sanda sa capacity building ang kada cluster para matawan sanda ang tama o sapat ang kinailaman kung pasamuro iawidan
o magmuluan ang kada cluster. Makunta na, nabubuhat dia paagi rin da sa coaching ig mentoring, katabid din da ang organizational management trainings, governance training, ig iba pang kaministeran kinailaman para mabuora andang cluster development plan. Ing pasanag na pa, na paagi digi ay ang tatabangan ang nasa sektorang agrikultura na maikonektar da sa mga banner projects ang gobyerno para mapunduan andang mga plano nga akabitang sa andang cluster plan. Katuyuan da iang F2C2 nga magkatener i-bargaining power ang mga nasa sektor ang agrikultura ig makatener sanda access sa mga financial institutions para padayon sandang matabangan nga mag-asenso. Agaling digi sa Radyo Pilipinas Palawan, Jat Silizal Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Lizelle Pilapil mula sa Palawan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, SLP associations sa LCAC barangays ng lungsod ng Borongan sumailalim sa Basic Business Management Training. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Dosing a Sustainable Livelihood Program SLP Association sa Syudadhan Borongan ato nagtapos duha ka adlaw nga Basic Business Management Training nga gindumara pag binuligayan DSWD 8 Eastern Samar Provincial Office ug ang City Social Welfare and Development Office ang gimbuhat sa CSWDO Conference Room han naglabay nga semana. Ginbay na duha ka batch ang paghag-idan asabing SLP associations kundi napulahin ni intikang LCAC nga mga barangay ang syudad. Base kan Mrs. Lolita Enciso, DSWD 8 SLP Eastern Samar Provincial Head, nga adto negosyo na sabing SLP associations ang masunod, ig production, hag fattening and breeding, pagtitindahin bugas nganin basic commodities, bakery, pagtitindahin hog og chicken feeds, nga naging pahayag pa ni Mrs. Enciso nga maabot ng 300,000 pesos ato nigahatag nga ayudan DSWD nga dana sabing SLP associations. Di ka nga syudadhan Borongan Sok Aberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Pumunta naman tayo sa Sogod. Mahigit sa 100 bag ng dugo na kolekta sa blood donation activities sa bayan ng Malitbog, Southern Leyte. Pakinggan natin si Ruel Bugnos para sa kabuoang ulat. Nagmalampuson ng pagpahigayon sa duha ka adlaw nga blood donation activity sa lungsod sa Malitbog, Southern Leyte kanatong Hunyo 11 hangtod 12 tuig 2024. Kini nga mga kalihukan gipangunahan sa local government unit, rural health unit ug sa Philippine Red Cross Southern Leyte chapter. Sa impormasyon nga gipagawas sa RHU, anaa sa 128 ka mga bag sa dugo ang nakolekta sa duha ka adlaw nga kalihukan. Sa naasoy nga ihap, anaa sa 62 ka mga bags ang nakuha sa unang adlaw nga gipahigayon sa barangay San Vicente ug anaa usab sa 66 ka mga bag sa dugo ang nakolekta sa kaduhang adlaw nga gipahigayon sa barangay Santa Cruz. Dako ang pasalamat sa RHU kang Mayor Tony Lura, sa Philippine Red Cross Southern Leyte Chapter, RHU personnel, mga opisyales sa barangay ug sa mga nagdonar og dugo tungod sa kalampusan ning maong kalihukan. Kini nga mga blood donation activity nahisubay sa pagsaulog sa World Blood Donors Day 2024 nga dunay temang 20 years of celebrating giving. Thank you blood donors. Balita gikan sa Southern Leyte, kini si Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas sa World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel Bugnos mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Cagayan de Oro City, tiwalang makukuha na naman ang ikalawang Seal of Good Local Governance Award. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Malaumon ang kagamanang lokal nga mahatagan na usab og kahigayunan ang syudad sa prestigious nga Seal of Good Local Governance Award
human nga nasaknit niini sa unang higayon ang maong pasidungog sa milabay nga tuig. Sa mensahe ni City Administrator Attorney Hilario Roy Raagas atol sa sinimanang pagpakayab sa nasudnong bandila adlawng Lunes, iyang gipasabot nga mahibaluan sa syudad ang resulta sa gihimong assessment sa SGLG team sa mga departamento sa City Hall karong Agosto o Setyembre ning tuig. Nasayran nga bag-uhay lamang gipahigayon sa DILG Regional Office sa pagpangulo ni Assistant Regional Director Yvette Tolentino Sunga ang SGLG assessment sa City Tourism Hall. Matod ni Sunga nga ang kadaugan sa Cagayan de Oro sa Seal of Good Local Governance sa milabay nga tuig nagsilbing ebidensya sa taas nga kalidad sa serbisyo nga gihatag sa lokal nga kagamahanan sa publiko. Kini si Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan muna natin ang Zamboanga. Proyektong mga ngalaga sa kapaligiran, ipinatupad ng lokal na pamahalaan ng Dipolog City. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Gipatuman sa lokal nga pangagamanan sa Dagwan sa Dipolog ang proyektong magprotektar sa kinayahan. Kini mao ang kadagatan ng pingan plastic likayan project. Ang opisyal nga paglusad sa maong proyekto giatol sa kasaulugan sa World Oceans Day. Ang seremonya sa pagbukas sa programa gitambungan nila ni Sidor Jules Sajiri, PNR officer sa Zamboanga del Norte, o George Laulao, Senior officer sa Manukan, Zamboanga del Norte, kauban ang pinasidunggang mga bisita gikan sa Republic of South Korea sa Kaluhang Manila o mga stakeholders sa syudad. Katimbayayong sa pangagamanan sa Dipolog sa pagkatuman sa proyekto ang Marine Environmental Protected Program sa Andres Bonifacio College o ang Environmental Management for the Seas of East Asia. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Leslie Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan. Dole sa Region 10 nagkaloob ng mahigit 11 milyong pisong halaga ng tulong sa Iligan City kasabay ng pagdiriwang ng ika-126 na araw ng kalayaan. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Mihatag og kapin sa 11 million pesos nga financial assistance ang Department of Labor and Employment o DOLE Region 10 sa mga benepisyaryo sa Iligan City. Dungan kini sa pagsaulog sa 126th anniversary sa Independence Day nitong Miyerkules Hunyo 12 sa Rizal Park City Public Plaza sa Dakbayan. Apil niyang nadawat sa LGU Iligan City nga 10 million pesos alang sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program og 1.5 million pesos sa 50 kaginikanan sa mga child laborers sa Dakbayan. Apil usab ang pagpili sa LGU Iligan City isip benepisyaryo sa Project Angel 3. Din tumong niini nga matuman ang mga pangandoy sa 500 ka mga child laborers sa Dakbayan, pinaagi sa paghatag kanila og kahigayunan nga makaeskwela. Matod ni Iligan City Mayor Frederick Xiao, iyang gisiguro nga angayan ang makabenepisyo sa mga programa sa DOLE ug padayon ng LGU sa pangita og mga lakang aron masuportahan ang panginahanglan sa mga residente. Nagpasalamat usab ang mayor sa DOLE tungod kay napili ang Iligan City isip benepisyaryo sa tulo ka programa niini. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.